No? Bakit yung tato ni Baste sa likod? Ano rin yun, kaya ayaw lumaban si Baste kay General Torre dahil makikita yung tato sa likod. Tsaka yung tato ni Pulong, isa pa nga ho yun. Di ba? Isa pa yun. Kung walang tato, walang kahit ano, ito yung pagkakataon, ito yung tamang oras, mga bossing, para ibuko nila si Trillanes. So ano yung sinasabi ni Trillanes na may tattoo ako sa likod? Na triad daw ako. Pakita. Pero wala. Di po ba? Dati ho, tayo, madami, o taas ang kamay. Nung mga inis na inis at buwisit na buwisit kay dating Senador Antonio Trillanes. Taas ang kamay diyan sa comment section. O, kung tawagin pa natin, sundalong kanin. Kung tawagin pa natin, trililing, may topa, may hablig. Di po ba? Kaya sabi, kaya yung kantang Time Will Reveal ho talaga, mga kababayan, tugma-tugma eh. Oh. Ngayon, sino po ang namamayagpag ngayon? Si Trillanes, nilalamon sila ng buhay. Bakit po? Kasi yung matagal na ipinaglalaban at taon-taon, no, dekadang ipinaglaban ni Trillanes, ngayon po, nakikita natin kung sino yung katotohanan. Yung mga sinasabing ng dating Pangulong Duterte, si Trillanes, lumabas ng bansa, pumunta sa China, tapos ipinagbili yung West Philippine Sea o yung mga ano. Sino po ang mas nakikita nating mas malapit doon sa nagbenta ng West Philippine Sea? No po? Di ba sila? Sabi ni Marilu Gallego, ayaw nilang pabuksan ang bank account nila. Nakikita doon kung sino nagpopondo. Di ba binanggit din po, buong tapang na binanggit ni Sammy Trillanes, mga kababayan, na ano, buong tapang na binanggit ni Antonio Trillanes na meron daw po, di umano, na nanggagaling na mga pondo na 2 bilyon galing daw kay Sammy Uy. Di po ba? Ayun, di umano. Pero kay Trillanes, rektahan niyang sinasabi yan. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, yung tinatawagan nilang trililing, yun lang naman ang tinik sa land ng mga Duterte. Correct? No? Kaya po, alam nyo, ang isa sa ipinansisira kay Trillanes ngayon, mga kababayan, yung sinasabi nilang nakakakuha ng pondo o may pondo na nanggagaling sa kung sino man, tapos ibibigay sa ICC para daw, nako, fake news ho yun. Walang katotohanan yun, mga bossing. At ito isingit na din po natin, mga kababayan, mga bossing ko. Isingit na din po natin yung mga nagpapakalat ng fake news. Nako, ito, may nasampulan na naman, mga bossing. May nasampulan na naman ho. Nung mga nakaraang buwan, di ba merong mga nasampulan po na nagpapakalat ng fake news? Kagaya nung June Abines, kung di ako nagkakamali. Yun naman ay kay General Torre. Iniratay si General Torre sa kama, di ba? Pinagmukha, kung di ako nagkakamali, di ba? Pinagmukha na malala na ang sitwasyon ni General Torre. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi naiinis, nabubwisit po sila. Ikaw ba naman, yung poon mo na si Buloyski, isinelda. Ang masaklap pa na to, nakalala niyo, merong agila dito si Kibuloy nung ipinreso na, nung kinulong na, nakasulat doon sa sombrero niya. Ayan dito, pag ganyan. Yan, ganyan. Nandito, agila. Ang masakit pa nun, hindi siya yung senior. Di ba? Kaya itong mga trolls nila, itong mga vlogger nila, nagpapakalat ng fake news sa sobrang sakit ng nararamdaman dahil nga kinulong si Aguila o si Buloyski. Problema, hindi siya yung senior. Junior lang siya kasi may naunang nakulong na senior Aguila, mga kababayan. Di ba? Hindi, rekta tayo dito. Ito, may bagong example na naman po o sinampulan, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, no?
Sabi dito, reklamo sa mga nagkakalat umano ng mga fake news. Iwasan natin yan. No? Lalo na ho sa mga vloggers. Tayo, hindi naman po tayo ganun kalaking vlogger, mga kababayan. Pero sasabihin ko sa inyo, dito po sa mga nagpapakalat ng mga fake news, lalo na sa mga galing sa mga DDS, diyan pa lang po, ubos na oras namin eh. No? Tapos kami papagbibintangan, sasabihin, nagpapakalat kami ng fake news. Samantalang kada vlog namin, meron kaming mga ipinapakitang mga materyales na susuporta dito po sa aming mga ibinablog. Bawat topic. Diba? Bawat topic ho, mga kababayan. Ngayon, ano daw? Reklamo sa mga nagkakalat umano ng fake news. Nagtungo si Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ para maghain ng reklamo laban sa mga nagpapakalat umano ng maling impormasyon tungkol sa energy situation ng ating bansa. Yung mga ano na yan, yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, magaling pa sila sa Department of Energy, magaling pa sila dito sa mga nakaluklok talaga. O di ba? Tapos ano gagawin? Pagkatapos po na sila ay serban ng warrant of arrest, magngangangal-ngal, mag-iiyak. Pag nakulong, ginawa ko lang naman po yun kasi hindi ko alam, akala ko okay lang. Gusto ko lang naman pong mag-abuse. Tayo ho, mga boss, kahit na maliit ang views natin, kahit kakaunti lang ang nanonood sa atin, mga kababayan, okay lang. Kasi yung mga ibinablog at nire-reactionan natin dito, kumbaga yung iba sa inyo o karamihan sa inyo napanood na doon sa mga mainstream media eh. Ano po? Tapos saka natin re-reactionan. Kumbaga, mas nauuna pa kayo sa amin. Tapos ang hinihintay lang ng iba kung ano yung magiging reaction ni Mark Ramos. Which is, gano'n naman po yung reaction video. Gano'n naman po dapat. Kaso yung iba sa kanila, mga nagmamagaling kung tawagin. No? Kesyo daw merong puting ahas, ayon dito sa puting ayon dito sa puting tubol. May puting tubol ba? Di ba? Ganon silang mag-vlog. Kaya po pag nakasuhan, pagka hindi naman totoo yung sinasabi at makasuhan, nagsisiiyakan po, nagngangal-ngalan po. Di ba? Ganon sila. No? Tayo kahit walang views, kahit walang nanonood, okay lang, walang problema. Basta ang re-reactionan natin ay galing doon sa mga malalaking mga mainstream media na katiwa-tiwala na talagang yung kanilang mga ipinoproduce na mga balita ay lehitimo. Pinuntahan talaga nila. Sabi niya, pag si founder, pag nandito, puting tubol. Kung ano-anong kalokohan mga sinasabi eh. Ano po, speaking, sabi ni Ma'am BG Badyola, mukhang nagpapasok lolo na naman. No? Sandali, hindi ko nabanggit sa inyo kung sino yung kakasuhan. Kung sino yung nasampulan. No? Eto, pakita ko lang ulit. Ibalik ko lang sa inyo. Sino ba yun? Tinanggal ko na ata. Basahin ko na lang. Basahin ko na lang mga bossing, no? Yung kung sino yung nakasuhan. Sino ba yun? Yung channel lang yung channel ang tinitingnan ko kung sino yung nakasuhan. Dave. Ito. Kung anong channel yun. Ano daw? Channel? Inireklamo ni Gomez ang Facebook page na Malasakit News Pilipinas. Naku, Malasakit News Pilipinas? Naku, baka hawak ng mga bata ni Bongo yan si Mr. Malasakit, si Bongo, kung matatandaan nyo di ba? Ang laki ng pera ng naipon nito, kaya niyan suhulan lahat ng klase ng tao dito sa Pilipinas, mababa at pinaka taas na tao, kapal. Sabi ni Alberto, amo yan. Sa ngayon, pumunta tayo dyan, mga bossing.